Tama, nakalkula ko na ang iyong mga magulang. Ay may malaking kapahamakang darating sa kanila. Panahon na para iligtas mo sila. Oo, tama siya. Ito ang iyong palatandaan para hanapin ang iyong tunay na mga magulang sa ibaba. Ingatan mo ito. Daddy, Mommy, tiyak na hindi ko hahayaang may mangyari sa inyo. Yan, Jige. Hoy, nasa harap na ako ng bahay. Bay Susu, anong ginagawa mong nakaluhod sa harap ng bahay namin? Yan, Jige. Tama si Daddy nga, pero itong babae, hindi si Mommy. Daddy. Kumusta po, Daddy? Ako si Fubao. Anak po ninyo ako. Saan galing ang batang pulubi na ito? Hawak lang ng magazine, gusto nang mag-claim ng ama. Karaniwan, mga babae ang lumalapit sa akin para kunin ako bilang asawa. Ngayon, kakaiba naman. May dumating na gustong kumilala sa akin bilang ama. Sabi ng master ko, ikaw ang daddy ko. Bye, Molly. Akin lamang si Kuya Yanzi. Dapat kayong mamatay, ikaw at ang bata. Kuya Yanzi. Baka isa lang siyang maliit na pulubi. Nakita ang magazine at akalay mayaman ka. Gusto lang ng pera. Bigyan lang ng pera para umalis. Ikaw ang pulubi. Tingin ko sa'yo madilim ang iyong noo. May daladalang buhay ng tao. Malapit nang matapos ang buhay mo, magkakaroon ka ng masamang kapalaran. Kuya Yanshi. Sabi ko na magkakasakit ka. Bata. Binibiyayaan ang iyong bibig. Ikaw na malit na pulubi. Ano pang hinihintay ninyo? Dali-daliin ninyo ang pagpapalayas sa batang pulubi na ito. Palayasin ninyo siya. Ang dami-daming nangaapi sa isang maliit na bata. Mommy! Bakit kapag nakikita ng batang ito siya, sumasakit ang puso ko ng walang dahilan? Anong ginagawa mo rito? Ang presidente ng Chamber of Commerce sa birthday party ng nanay niya iniwan ang imbitasyon sa akin. Dalin mo kung sino ang gusto mo. Ikaw ang aking nobya. Kung hindi ikaw ang isasama ko, sino pa? Yun ay problema mo. Mali ang pagkakilala mo, bata. Wala akong anak. Hindi ako ang nanay mo. Ako ang anak ninyong dalawa ni Daddy. Bakit hindi ako kilala ni Mommy ni Daddy? At saka, mukhang hindi rin maganda ang relasyon nila. Bay Molly. Hindi kaya talagang anak ko ang batang ito? Hindi kaya nag-anak ka ng lihim sa akin at balak mong ginamit mo ang bata para umangat ang iyong katayuan? Sa itsura mong yan, makakapag-anak ka ba ng ganoong kagwapo? Ate, 5 taon na ang nakalipas dahil sa aksidente, nasaktan ang katawan ni Yanji. Hindi mo man lang siya inalagaan, ngayong bumalik ka, dinuduro pa kita. Sinasaktan mo ang puso niya. Paano siya masasaktan dahil sa akin? Mula pa noong 5 taon na ang nakalilipas, ang lalaking ito na lubos na nagmamahal sa akin ay nag-iba na. Huwag kang magsalita ng ganyan, mabuti naman ang pakiramdam ko. At hindi nasaktan ang puso ko. Goyanji, ako yung magiging sa'yo. Hindi ko hahayaang makipag-ayos ka kay Bay Molly. Dito pala ang problema. Yanji? Galit sa akin si ate, pinapalayas niya ako sa bahay. Wala akong malilipatan, pwede ba akong tumira sa'yo? Kung ikaw ang titira dito, saan naman ako titira? Kuya Yanji, noong nagkaroon kayo ng aksidente ni ate, ako ang sumagip sa inyo. Sabi mo noon, hindi mo ako pababayaan. Hindi ko naman pwedeng ibigay sa'yo ang bahay namin. Kuya Yanji, ako...
Bakit bigla na lang siya hinimatay? Huwag kang mag-alala, Daddy. Magaling ako sa panggagamot. Gagaling siya agad. Ikaw na batang hamog, ako. Bye, Susu. Nanakit ka ng bata, nawalan ka na ng hiya. Kuya Yanji, hindi ko maigalaw ang kamay ko. Tingnan mo, hindi ko maigalaw ang kamay ko. Daddy, tingnan mo siya. May lakas pa siyang manakit. Nagkukunwari lang yan. Ikaw na batang. Kuya Yanji, tulungan mo ako. Hindi ko maigalaw ang kamay ko. Tingnan mo. Ano pang hinihintay ninyo? Doktor ako, kaya kong magsagip ng buhay dalhin sa ospital. Kuya Yanji, kayong lahat. Saan galing ang cute na to? Ang galing-galing mong magsalita. Mahal din kita, Mommy. Daddy, dapat maging tapat ka. Malinis ang konsensya ko. Hoy, hindi ah. Kaninong anak ka ba talaga? Ako ang anak ni Daddy at Mommy. Daddy, Mommy, uwi na tayo. Alamin natin ang pagkakakilanlan nitong bata. Maupo po muna kayo. Dahan-dahan po. Bata. Talagang hindi ako ang daddy mo. Hindi mo ba nilagyan ng lason yan? Kung ayaw mong inumin, wag. Hoy, hawak. Iinumin ko. Kakaiba. Hindi naman talaga mahina ang katawan ni Daddy dati. Pero noong mga nakaraang taon, nagkasakit siya ng malubha o kaya'y nasugatan ng malala. 5 taon na ang nakalipas na aksidente ang binata. 1 taon siyang nahimatay bago nagising. Pagkagising niya, ganyan na ang kanyang itsura. Hindi lang ang kanyang katawan ang nagbago dahil sa aksidente. Patungo na rin ang kanyang puso. Ate, huwag kang magkakamali ng akala. Nang nakahimatay si Kuya Yanji, ako ang laging nag-aalaga sa kanya. Nahulog ang loob niya sa akin. Ayos lang naman yun, di ba? Hoy, Bay Molly, ano ba ang ibig mong sabihin? Gusto mo bang mamatay na ako agad para matapos na ang kasunduan natin at maghanap ka ng ibang lalaki? Ang aksidenteng iyon ay isang malaking pagsubok sa buhay ni Daddy. Pero nalampasan na yon. Hindi dapat ganito. Daddy, sino naglagay nito dito? Yun ang lolo ko. Mamahaling koleksyon niya yan. Bago siya umalis, sinabing bawal galawin ng kahit sino. Ang estatwang yan, hindi kilala ang pinanggalingan. Huwag basta-basta ilagay. Huwag mo yang galawin. Sa lolo ko yan. 10 bilyon ang halaga niyan. Ikaw, ilapag mo yan. May problema ang estatwang ito. Hindi pwedeng maiwan. Kailangang sirain. Tumigil ka. Huwag mo yang hawakan. Ibinigay sa akin yan ng lolo ko. Hindi mo pwedeng basagin. Kuya Yanji? Nakikipag-agawan ka sa isang bata, ang galing mo talaga. Ito ay mamahaling koleksyon ng lolo ko. Hayaan mo ang isang bata na hawakan yan. Paano kung mabasag niya? Binibining Fubao, matagal nang nawawala ang matandang Ginoo. Ang mga bagay na naiwan niya ay alaala na lang para sa binata. Ngayon, hindi pa alam kung buhay o patay ang matanda. Hindi pinapayagan ng binata na galawin ang gamit niya. Mabilis? Ilapag mo na yan. Ito mismo ang estatwa na nagdulot kay Daddy ng matagal na ubo at mahinang pangangatawan. Hindi pwedeng maiwan. Kailangang sirain. Huwag. Ito.
Lolo, Daddy, may nagbabanta sa'yo. Naiposisyon ito sa isang kitang-kitang lugar nang hindi napapansin, tiyak na kapamilya ang may gawa. ito? Paano mo nalaman? Dapat mong imbestigahan kung sino ang may balak sa'yo. Ang masamang bagay na ito tiyak na hindi kay Lolo. Papaimbestigahan ko ito kaagad. Daddy, may gumagamit ng mahiwagang bagay para pahirapan ka. Kaya nitong mga nakaraang taon, palagi kang may sakit at lumalala ito. Daddy, hindi ka aabot ng 3 taon. Fubao? Siya ngayon? Mommy, huwag kang mag-alala. Nawasak na ang sumpa. Mula ngayon, hindi na si Daddy uubo o masasaktan. Talagang hindi na ako umuubo. Dati, kapag humihinga ako ng malalim, tiyak na uubo ako. Mommy, Daddy, habang nandito ako, mawawala ang masasamang tao at hindi lalapit ang masasamang espiritu. Ang bait-bait mo, Fubao. Sayang, hindi kita anak. Fubao, tunay na isang malit na swerte. Mukha rin siyang katulad ng magiging anak ni Master at ni Miss Bai. Ako ang anak ninyong Mommy at Daddy. Bumaba ako rito para hanapin kayo. Hindi na ako si Fubao na walang nagmamahal na bata. Naniniwala si Fubao na kami ang kanyang mga magulang. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ko alam. Hindi pa ako nagkaanak. Maliit na Fubao, gusto kita bilang ate, pero hindi ako ang iyong mommy. Magkadugtong pa rin ang ating kapalaran at tiyak na tutulungan kitang hanapin ang iyong mga magulang. Bakit hindi ako naaalala ni Mommy? Bakit hindi na ako naaalala ni Mommy? Bata. Boss Gu, nakumpirma na ang pagkakakilanlan ng bata. Sige, alam ko na. Pupunta na ako dyan. Sabi ng special assistant, ang pagkakakilanlan ni Fubao ay naimbestigahan na, nasa opisina. Ikaw, gusto mo bang sumama sa akin? Yehey! Pabubunyag na ako ang anak ni na Daddy at Mommy. By Molly. Bakit ba si Yanjige ikaw lang ang nasa isip at paningin niya? At saka yung biglang sumulpot na batang pulubi na yon, yung batang pulubi. Humarang sa plano ko. Siguradong papanawin kita. By Molly, ang mga ekspresyon ninyong dalawa magkamukha talaga. By Molly, hindi ba't dahil maganda ang genes ko, gusto mong alisin ang ama, iwan ang anak? Malalaman na natin ang totoo tungkol kay Fubao. Gusto ko sanang magkaroon ng anak na tulad ni Fubao, napakagandang bata. Pero hindi pa ako nagkaanak. Gusto kong uminom. Daddy, mukhang masarap yan. Gusto uminom ni Fubao. Hintay ka. Salamat, Daddy. Ayoko uminom. Sinong nagsabing para sa'yo ito? Akin ito. Daddy, sa susunod huwag mo nang lagyan ng bilog-bilog na pearls. Ayoko rin uminom yan. Itong dalawang ito, parang magama talaga. Parehong ayaw uminom ng pearls sa milk tea. Tara na. Umalis ka dyan. Ingat! Umalis ka dyan.
lang yan! Akala ko mamamatay na ako. Akala ko makikita ko na si Lola. Ako rin. Tatay, nanay, huwag kayong matakot. Ako ang magpoprotekta sa inyo. Salamat, Munting Fubao. Parang talagang isinugo siya ng langit para iligtas ako. Ang aking Fubao. Kuya Yanzi. Kuya Yanji, bukas ng gabi kaarawan ng ina ni Chairman Chen ng Chamber of Commerce. Handa na ang regalo na pinili ko para sa iyo. Ang regalo para sa kaarawan ng tatay ko. Siyempre, si nanay ko ang pipili. Bakit ka nakikialam? Uminom ka muna ng tubig. Kuya Yanji, naghanda ako ng eskultura sa Jade. Bukas ay ang kaarawan ni Jigu. Ito na lang ang ibigay mo bilang regalo. Ate, nandito ka lang, hindi ka marunong mag-alaga, hindi ka rin makakatulong kay Kuya Yanji sa paghahanda ng regalo. Umalis ka na. Malamang gagawin niya ulit gaya ng dati at ipapasa ang trabaho kay Baisusu. Sa normal na kalagayan, ang mga regalo sa kaarawan ay inihahanda ng babaeng puno ng sambahayan. Nagkasundo na tayo 5 taon na ang nakalilipas. Ikaw ang magiging babaeng puno ng pamilyang Gu sa hinaharap. Baka ikaw na lang ang maghanda. Gagawin niya ulit yan gaya ng dati at ipapasa ang paghahanda ng regalo kay Baisusu. Kuya Yanji, ang ina ng chairman, ay veterano sa larangan ng pagtatasa ng kayamanan. Mahilig siya sa mga pambihira at mahahalagang bagay. Ang aking guro ay isang bisita ng karangalan ng ina ng chairman. Marami siyang koleksyon. Si ate naman, hindi marunong magtasa ng kayamanan at wala ring connection. Hindi ka ba natatakot na mapahiya siya? Hindi mapapahiya ang nanay ko. Tutulungan ko si nanay. Ikaw, Sige, bukas ako ang maghahanda ng regalo. Sa salo-salo bukas, isasama ko si Fubao. Sama tayo. Ang batang ito nga talaga ay isang Fubao. Iniligtas ako at napapayag pa si Molly na tulungan ako sa paghahanda ng regalo. Kung talagang anak namin ni Molly, ang ganda sana. Hoy, kunin mo ang mga dokumento ni Fubao at dalhin mo sa opisina. Ito ang mga dokumento ni Binibining Fubao. Ang mga magulang ni Fubao ay kayo talaga. Ang mga magulang ni Miss Fubao ay kayo po. Ang katulong ninyo sa bahay. Nasa labas na po sila at naghihintay. Fubao, dumating na ang nanay at tatay mo. Bakit ayaw mong umalis? Mami, hindi po iyon ang mga magulang ko. Mga manloloko yan. Huwag kayong maniwala sa kanila. Sige, lalabas tayo at titingin. Kung manloloko nga sila, hindi ko sila palalampasin. Fubao. Nanay ko ho. Hindi ba't sinabi ko sa'yo huwag kang magpapagalagala sa trabaho? Bakit ka na pa dito at nagtawag pa ng ibang tatay? Talaga namang bata ito. Paano ka nagkamali ng tatay? Halika na, sumama ka na sa amin. Mami, hindi po sila ang mga magulang ko. Hindi ko sila kilala. tingnan mo Yanji, ganyan talaga ang mga bata. Nag-aaway lang sa magulang. Narito na ang mga magulang niya. Dapat na nating pauwiin si Fubao kasama ng kanyang mga magulang. Oo nga po, tama po. Pasensya na po sa abala, Boss Gu. Aalis na po kami ngayon. Ikaw ang nanay ni Fubao? Opo, dinala ko siya sa trabaho, tapos bigla na lang siyang nagwala sa opisina. Kanina, nang hawakan ko si Fubao, may nakita akong birthmark sa likod ng leeg niya. Hindi ba't nanay mo siya? Kung gayon, sabihin mo sa akin, pula ba ang kulay ng birthmark niya o itim? Birthmark? Siguro po ay pula. Sigurado ka? Hindi naman pula. Hey, ano ba yon? Maliit pa lang ang batang yon. Nagmamadali lang ang nanay niya. Nagmamadali lang. Naalala ko. Itim. Ay, itim. Fubao, sumama ka na sa amin. Tigilan mo yan, ikaw. Ay,
Mga tao, hulihin sila, imbestigahan kung sino ang nagpasok sa kanila. Ay! Anong ginagawa mo? Ang lakas ng loob mo. Nangahas kang mandaya sa harap ko. Dalhin niyo at usisain. Hindi. Wag Fubaw. Si Fubaw ay talagang anak namin. Oh, Nagmamadali lang talaga ako. Mali ang sinabi ko. Oo. Tama. Oo, Kuya Yanji, baka nakalimutan lang nila. Parang gusto mo na umalis agad si Fubao. Bay Susu, ano ba talaga ang kinakatakutan mo? Ang talino talaga ng mami ko. Sasabihin ko sa inyo sa katawan ko. Wala talagang birthmark. Mas mabuti sa inyo na magsabi ng totoo sino ang nag-utos sa inyo. Kung hindi, hindi. Awa naman. Kami ay tumanggap lang ng bayad para magtrabaho. May tumawag. At pinagawa kaming magpanggap bilang magulang ng maliit na batang ito at dalhin siya. Ipagbili. Ako, hindi namin alam kung sino ang kausap namin. Masasamang tao, ang mga gawaing walang konsensya. Kung palaging ginagawa, sisingilin kayo ng langit. Sa tingin ko sa'yo, maitim na ang mga laman loob mo, pinalilibutan ka ng kamatayan. Malamang late stage na ng liver cancer. Wala nang makakapagligtas sa'yo. Ha? Ikaw? Paano mo nalaman? Ikaw na maliit na bata. Mahirap. Hindi kaya. Marunong kang mag-diagnose? dalhin niyo na. Wag, wala talaga itong kinalaman sa amin. Hindi ako alis. Boss ko. Saan mo hinanap ang mga walang kwentang yon? Kuya Yanzi, hindi ko akalain na mga manloloko pala sila. Ako rin, nag-aalala lang kay Fubao. At baka hindi mahanap ang tunay niyang magulang. Bay Susu, kapag nalaman kong may tinatago ka, hindi kita patatawarin. Halika, sumama ka sa amin. Bukas ya sumama ka sa akin sa antique market para pumili ng regalo para sa kaarawan. Bukas, sasama rin ako. Tandaan mo. Bakit hindi ka pa umalis? Paalam, Daddy. Kakakarating lang ni Fubao. May gustong nang gumawa ng masama sa kanya. Maliit na Fubao. Ano ba talaga ang identidad mo? Saan ka nang galing? Guro, ang regalo para sa ina ng Pangulo. Pinapili pa ni Kuya Yanji si Bay Molly ng personal. Huwag kang mag-alala. Sa buong Haicheng, ang mga pambihirang kayamanan na karapat-dapat ay nasa kamay ng iyong guro. Guro, ang mga tao sa palengke ng Antigo ay dapat makinig sa inyo. Paano kung si Bay Molly ay nakabili ng peke o ng walang kwentang bagay? Ang mukha ng pamilya Gu ay siguradong mapapahiya dahil sa kanya. Bakit karamihan dito ay peke? Daddy, umiip na ang hangin. Parang malamig nga ngayon. Hoy! Daddy, kung ganyan ka, mag-isa ka na lang. Ano ibig mong sabihin? Hoy ganda, magaling ang mata mo. Ito ay magandang bagay na nakuha ko lang ngayon. Isang mangkok na keramika mula pa noong kanlurang Joe. Tingnan mo ang kalagayan. Perpekto ang pagkakapreserba. Kapag inilagay sa subasta, maaaring umabot ng daan-daang milyon. Sa tingin ko, nung nakaraang linggo lang yan. Bata ka, kung hindi mo alam, huwag kang magsalita ng walang alam. Sa tingin ko rin nung nakaraang linggo. Kahit noong nakaraang linggo lang, gusto ko pa rin. Ganda, ikaw ang may magandang mata. Ito kasing antigo, bihira at hindi madaling makuha. Dahil maganda ang mata mo, babawasan ko ang presyo para sa'yo. Dati ay 100,000. Bigyan mo na lang ako ng 80,000. Bay Molly, ang galing mo. Di gumastos ng 80,000 para sa isang bagay na noong nakaraang linggo lang. 70. Ano, 70? Kahit peke, hindi lang 70 ang halaga niyan. Ayoko. 75, ibebenta mo ba? Kung hindi, alis na kami. Hoy, bumalik kayo. Oo, ibebenta ko. Ilalagay ko na ito para sa'yo. Yun ang sinabi ni Ginoong Chensan. Huwag talagang ibenta sa kanila ang tunay. Bayaw. Ang palengke ng Antigo ngayon, parang ang kakaiba ng pakiramdam.
Sabi nila, sinabi raw ni Ginoong Chensan na huwag tayong bentahan ng tunay na kalakal. Sino si Ginoong Chensan? Si Ginoong Chensan, ang guro ni Baisusu. Daddy, alam ko na, yung masamang babae na yon, puno ng masamang balak. Si Ginoong Chensan, siya ang haligi sa mundo ng Antigo. Kung siya ang nag-utos, mukhang wala tayong mabibiling maganda ngayon. Ngayon, kung hahanap tayo ng mga pambihirang kayamanan, siguradong hindi na aabot. Baka gusto ni Baisusu na tayo ang lumapit at makiusap sa kanya? Huwag kang mag-alala, Mami, may paraan si Fubao. Gusto mo bang yumaman? Tingnan mo ang mga batong ito. Mommy, samahan kita maghanap ng magandang bagay. Lolo, magkano ang mga ito? Ito ba? Lahat ito ay mga hilaw na jade. Napakamahal. Kung bibilhin mo 100,000, isang piraso. Ang mahal naman. 1,000 piso bawat piraso. Bibili ako ng marami. 1,000? Sige, pero kailangan 10 piraso ang bilhin mo. Yayaman na ako. May nakilala akong tangang bata. Galing sa palengke ng sugal sa Jade. Mga batong basura na 5 piso lang ang halaga. Napagbentahan ko pala ng ganito kalaki. Gusto ko itong... Ito at ito rin. Fubao, ang mga batong ito halatang walang halaga. Pwede kaya ito? Tatay, maniwala ka sa akin. Sige, basta masaya ka. Mga tanga ba ang mga to? Yung bato ni Lao mo, kahit ibigay sa akin, ayaw ko. Gagastos pa ng 10,000 para bilhin. Ay nako, ang tatanga, ang yayaman naman. Ang mga sirang batong yan, kahit sa daan, masakit sa paa. Mga tangang to, gumastos pa ng malaki para bilhin. Mama, tapos na tayong bumili. Uwi na tayo. Sige. Tatay Chensan, ayon sa utos ninyo sa palengke ngayon, walang inilagay na mamahaling bagay. Mga peke lang ang inilagay at mga retaso ng sirang bato. Yung bata lang yon, wala namang alam. Bumili ng maraming basag na bato at umuwi na. Boss Gu. Magsisimula na ang handaan. Handa na ba ang regalo ninyo para sa kaarawan? Pupunta na tayo doon. Fubao, pwede kaya ito? Ang mga tao, nadaya sila ang magaspang na itsura ng batong ito. Sabi ng guro ko, napakahalaga ng ganitong bato. Mahigit 100 milyon ang halaga. Huwag ipagkalat ang yaman. Ito, malaking piraso ito ng Imperial Green. Ang galing talaga ni Miss Fubao. Sino ba itong si Fubao? Sino ba talaga siya? Gusto ko ring malaman, kahapon ng gabi, wala akong napanaginipang masama. Ngayon, hindi rin ako inuubo. Kaninang umaga, maaga akong nagising. Tumakbo ako ng 5 kilometro, hindi man lang hinihingal. Hindi. Ano ba ang ibig mong sabihin? Subukan natin magpaligsahan tayo. Umalis kayo dyan! Nasira ang preno! Umalis kayo dyan! Tabi, sira ang preno. Tabi! Molly. Ano ba talaga ang nangyari noon? Bakit hindi ko pa rin maalala? Mommy, anong nangyari sa'yo? Ayos lang ako. Ikaw pa? Boss Gu, Boss Bai, malapit nang magsimula ang handaan. Dali, pumunta na tayo. Sige. Ginang, maligayang bati. Haha, maraming salamat. Ang regalo ni Boss Xiao ay porcelain ng dinastiyang Ming, 18 crane. Ginang, maligayang bati. Naway mabuhay ka ng mahaba at malusog. Naway magkaroon ka ng masaganang biyaya. Ay naku, ang bait mo naman. Halika na. Ang regalo ni Boss Ju ay porcelain ng dinastiyang Qing, masaganang kapalaran. Chairman, Ginang, maligayang bati. Nagdala ako ng maliit na regalo. Si Boss Zhao ng Xingchen Technology, ang kanyang regalo ay isang glazed bowl ng dinastiyang Qing. Maraming salamat. Itong glazed bowl, mahigit 7 digit ang halaga nito sa merkado. Ang galing talaga. Chairman Chen,
Ginang, maligayang bati. Kahit na abala ka, dumating ka pa rin. Ay nako, maraming salamat talaga. Sina Third Master Chen at Bai Susu. Ang kanilang regalo ay isang collection ng Dragon Stamp. Walang katumbas ang halaga. Diyos ko, Dragon Stamp. Naglabas talaga ng malaking halaga si Third Master Chen. Naalala ko, itong maliit na Dragon Stamp sa subasta noong nakaraang taon ay nagkakahalaga ng 50 milyon. 50 milyon. Halika rito. Ate, hindi ko alam na ikaw ate ang kumakatawan sa pamilyang Guan ay naghandog para sa ginang ng anong regalo. Boss Gu. Ate, baka naman walang daladala? Boss Gu, wala kang alam sa tamang asal. Ang handaan para sa kaarawan ng ginang at wala kang daladala? Ang sino mang dumating ay bisita, walang problema. Ngayon ay kaarawan ng aking ina. Sa pagdating ni Jigu, ako ay labis ng nagagalak. Bagaman ang pamilya Gu ang pinakamayaman, ngunit sa pagdalo sa kaarawan wala man lang regalo, parang hindi nirerespeto ang may-ari. Totoo yan. Si Chairman Chen ay acting chairman ng negosyo. 5 taon siya sa abroad at ito ang unang beses niyang umuwi para mag-host ng malaking salo-salo. Jigu, ang ginawa mo talagang hindi mo siya pinapahalagahan. Chairman Chen, nagkakamali kayo. Chairman Chen, iginagalang ka ni Brother Yanji. Ang regalo sa kaarawan ay inihanda ng ate ko. Posibleng nakalimutan niya. Bai Susu, magaling ka talaga sa paghihiwalay ng mga tao. Sino ang nagsabing hindi kami naghanda ng regalo? Ang maliit na selyo mo ba ay mahalaga? Bata? Bata ka pa, wala kang alam kaya matapang ka. Ito nga ang Dragon Stamp ng Qing Dynasty, bihira sa buong mundo at isa ay nagkakahalaga ng 50 milyon. Hindi naman ito kakaiba. Marami ako nito. Ang daming Dragon Stamp. Ang halaga nito ay lampas sa 1 bilyon. Hindi ito maaaring totoo. Ang Dragon Stamp sa buong mundo ay hindi lalampas sa 30 piraso. Paano ka nagkaroon ng napakarami? Bata. Maari bang tingnan ito ng lola? Ito. Master, peke ito. Siya ay isa lamang batang pulubi na hindi alam ang pinanggalingan. Wala man lang 100 piso sa katawan. Paano siya magkakaroon ng Dragon Stamp na nagkakahalaga ng higit sa 10 bilyon? Nene, paano mo ito nakuha? Ginagamit po ito ng guro ko bilang pambuklat ng libro. Aray nene, ikaw namang bata, ang lakas ng loob mo sayang. Peke lahat ito. Tatay Chen, sigurado ka bang peke lahat ito? Peke lahat ito? Sa tingin ko hindi eh. Pwede kang kumain ng basta-basta pero hindi pwedeng magsalita ng ganyan. Ginoong Chen, hindi mo man lang sinuri, peke na agad ang sabi mo. Masyado kang padalos-dalos. Ang guro ko ay isang dalubhasa sa pagkilala ng mga antigo. Sa buong mundo maliban kay Lolo Hong na nagretiro na ang guro ko na ang pinaka-autoridad. Kapag sinabi niyang peke talagang peke iyon. Hampa ko ang autoridad sa larangang ito. Kapag sinabi kong peke talagang peke iyon. Magbigay ng peking regalo sa isang handaan, Ginoong Gu, parang hindi nirerespeto si Ginoong Chen. Totoo nga. Isang pinakamayamang tao nagbigay pa ng peke. Kitang-kita namang sinadya niya. Tama, kahit na si Ginoong Gu ang pinakamayaman, pero si Ginoong Chen ang presidente ng samahan ng mga negosyante. Kung ako ang nasa kalagayan niya, kung may mga has na gumulo sa handaan ng aking ina, paaalisin ko siya sa handaan. Ginong Gu, kaarawan ng aking ina ngayon, hindi ka welcome dito. Umuwi ka na lang, mga tauhan. Palabasin. Tigilan ninyong lahat. Tunay. Lahat ito ay tunay. Ano? Ito. Ito. Talaga. Tunay palang lahat. Sabi ko na nga ba? Totoo talaga. Totoo. Ako. Ito. Totoo ito. Oo nga, lahat ay totoo. Itong batang babae, hindi karaniwan ang pinanggalingan. Sa murang edad, sa kanyang mga kamay, ay napakaraming mahahalagang koleksyon. Ano ba yan? Marami pa akong magagandang bagay mula sa aking guro. Marami pa. Bye, Molly.
Bakit ba sa tuwing... Ay, napakaswerte mo. Naku, lahat ay totoo. Ang batang ito ay may halagang lampas sa 1 bilyon. Bata, nagbigay ka rin kay Lola ng Dragon Stamp bilang regalo? Siyempre hindi. Paano ko ibibigay ang ganitong walang halagang bagay? Gusto ko talagang makita kung ano pa ang maibibigay yung mahalagang bagay. Presidente Chen, Lola, ito po ang aming boss na si Ginoong Gu, Boss Bai, at si Binibining Fubao ang handog sa inyong kaarawan. Isang buong basket? Gaano kaya ito kahalaga? Mas mahal pa sa Dragon Stamp, sobrang inaabangan ko. Ay, ang bait naman. Salamat sa inyong pagmamalasakit. Hahaha, sobrang... Sandali, anong sinabi mo kanina? Mas mahal pa sa Dragon Stamp ang basket na ito ng mga walang kwentang bato? Tagapangulo Chen. Gu Yanji sadyang inaapi ka niya. Napakagandang Dragon Stamp. Pero hindi sa iyo ibinigay kundi mga sirang bato ang ipinadala. Parang hindi niya kayo at si Madam ang pinahahalagahan. Boss Gu, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Parang bulag ka at walang mata. Hindi ko alam kung paano ka naging authority sa pag-appraise ng Antigo. Tama. Hoy! Master, Kuya Yanji, sabi ko na nga ba ang handog para sa kaarawan ako na ang maghahanda? Bakit ngayon ko lang napansin na ang ingay-ingay mo? Kuya Yanji. Third Master Chen, bago mo malaman ang tunay na kalikasan ng isang bagay, huwag kang maghusga agad. Ako ang autoridad dito. Hindi ba't isang basket lang ito ng mga sirang bato? Ito ay isang bunto ng mga bagay na kahit itapon, walang kukuha. Sina Boss Gu at Boss Bai ay ipinadala ito bilang handog sa kaarawan ni Madam. Sadyang nanlalait sila. Ito lang ang mga sirang bato na binili ninyo sa antique market. Hindi nyo ba iniisip na ang mga sirang batong ito ay may laman na mahalaga? Kung may mahalagang laman talaga ito, luluhod ako at magmamakaawa sa iyo. Grabe naman ang pustahan. Sinabi mo yan ha? Naririnig ng lahat. Matatalo ka. Kailangan mong humingi ng tawad sa nanay ko nang nakaluhod. Sinabi ko yan. Kung may mahalagang laman talaga ito, luluhod ako at hihingi ng tawad. Ayaw talagang maniwala hanggang sa makitang totoo. Ang ganitong klaseng raw stone ang pinakamadaling magkamali ng tingin. Sa ibabaw pa lang makikita mong ordinaryong bato lang ito. Wala itong kahit meron man, hindi rin ito mahalaga. Anong klaseng basurahan ka ba? Ang yabang mo. Kung mapahiya ka ulit dito, sa larangan ng pag-a-appraise, wala ka nang pupuntahan. Guyanzi, kung ang batong ito ay may laman na mahalaga, ako ay hihinto na sa pag-a-appraise. Hintayin mo lang. Wow! Imperial Green Jade! Imperial Green. Ganito kalaki, isang perpektong Imperial Green, isang piraso lang, 100,000,000 na ang halaga. 100,000,000? Imposible. Hindi ako maaring nagkamali. Guro. Paano ito nangyari? Mga dekada kong karanasan sa pag-a-appraise pa ay natalo ng isang bata. Ang batang ito ay talagang hindi pangkaraniwan. Isang ordinaryong bato lang ay naglabas ng Imperial Green? Mayroon pa! Wow! Royal Purple. Royal Purple pala ito. Mas bihira pa ito kaysa sa Imperial Green kanina. Wow! 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 Fulusho Multicolor Jade, wow. Guro. Diyos ko, anong klaseng swerte ito? Ang Fulu Show ay walang katumbas na halaga. Siyempre naman. Talagang karapat-dapat sa mga pamilyang Gu at Bai. 2 dakilang angkan. Ang regalo ay 10 bilyon ang halaga. Henyong, ang batang ito ay talagang henyo sa pag-a-appraise. Himala! Guro. Umalis na tayo. Ginong Chen-san, huwag kang umalis. Kanina sa harap ng lahat ay sinabi mo, kung ang mga batong ito ay naglabas ng mamahaling bagay, alis ka sa mundo ng pag-a-appraise. Guyanji, huwag kang masyadong mayabang bata. Ito, kombinasyon lang ng mga pangyayari ito.
Isang buong basket na kombinasyon, subukan mong mangyari yan ng kombinasyon lang. Ang isang salita ay hindi na mababawi, tulad ng 4 na kabayong tumatakbo. Mag-resign ka na sa pag-a-appraise, huwag ka nang magpahiya. Bye, Susu. Meron ka pa bang... Atay laganday. Oo nga. Kanina, sinabi mo, naluluhod ka sa nanay ko at magmamano. Tama. Tama. Oo nga. Tama. Ate, alam ko na ang pagkakamali ko. Patawarin mo na ako ulit. Ikaw ang may sabi niyan, walang pumilit sa'yo. Kuya Yanji, ako. Isipin mo na lang nung iniligtas kita at inalagaan kita noon. Tulungan mo ako. Maraming tao ang nakatingin. Susu, dapat panindigan mo ang sinabi mo. Gusto ko sanang tulungan ka. Pero narinig na ng lahat, hindi kita pwedeng hayaang maging traidor, hindi ba? Narinig namin lahat. Lumuhod ka! Bay Molly, ang paghamak na ginawa mo sa akin ngayon, babayaran ko ng higit sa 100 beses. Lumuhod ka. Marami kayong nanlalait sa isang dalagita. Hindi ba't sobra na yon? Chairman Chen, kaarawan ng matanda, bakit hindi mo ako sinabihan? Sino ang nag-imbita sa'yo? Hindi kita inimbitahan. Siya yung bunsong anak na pinalayas ng matandang Gu. Tiyuhin ni President Gu. Tio, sinabi ni Lolo, hindi ka na pwedeng pumasok sa Haicheng. Yanzi, ilang taon na ang nakalipas, lumaki ka na pala ng ganito. Umalis ka. Sinabi ng dating chairman, hindi ka welcome sa Haicheng Group. Mga tauhan, palayasin nyo siya. Sandali. Ikaw lang naman ay acting chairman. Ang Haicheng Chamber of Commerce, Jade ang kinikilala, hindi tao. Ngayon nasa akin ang chairman's token. Bumaba kayong lahat. Ang kakaiba naman ng taong to. Bakit peking Jade ang hawak niya? Hoy, Yanji. Ibinigay sa akin ng matanda ang selyo ng Pangulo. Nasa akin na ang Grupo Gu. Ibigay mo na yan ng maayos. Sisiguraduhin kong mamuhay kang maayos sa Haicheng, wala kang kailangang problemahin. Ilang taon nang nawawala si Lolo, may kinalaman ka ba? Nasaan na ba talaga si Lolo? Masama! Siya yung sinasabi kong cute. Pangulong Chen, ang selyo ay kumakatawan sa Pangulo mismo. Dumapa ka na, iwanan mo ang pwesto mo. Paano napunta sa kanya ang selyo ng Pangulo? Masama ang ugali niyan noon kaya pinalayas ng pamilya Gu. Peke ang iyong Jade pendant. Batang babae, pwedeng magkamali sa pagkain pero hindi sa pagsasalita. Dahil ang tunay na selyo ng Pangulo ay nasa akin. Paano nangyari yon? Pagka wala ng matandang yon, sabay na wala rin ng selyo. Ilang taon ko nang hinahanap, wala pa rin. Paano napunta sa isang batang babae? Isang batang babae ka lang, paano magkakaroon ng tunay na selyo ng Pangulo? San bang imbornal ang hindi natakpan at nakalabas ka na naman? Anak, saan mo nakuha ito? Binigay sa akin ng master ko. Sino ang makakapagpatunay? Totoo ba talaga yung nasa iyo? Maari kong suriin ang selyo ng Pangulo na nasa inyo. Alin ang totoo, alin ang peke. Ang tunay na selyo ng chairman, isang piraso lang ito sa buong mundo. Ito ay gawa sa isang bihirang-bihirang jade na lumalangit-ngit ang inukit. At ang jade na ito ay halos kapareho ng ordinaryong Hetian jade. Ngunit kapag inilagay sa tubig, tumutunog ito parang angal ng dragon. Peke o tunay? Subukan lang. Isang batang wala pang alam. Paano mapupunta sa kanya ang selyo ng chairman? Peke ang hawak niya sigurado. Sa tingin ko, tunay ang kay Gu Xiao. Kung tutuusin, si Gu Xiao ay anak ng dating chairman. Posible namang makuha niya ang selyo mula sa ama niya. Ay, ang cute-cute mo. Huwag ka nang magpahiya. Ang selyo ng chairman, paano mapupunta sa isang batang pulubi na tulad mo? Kaninong aso to? Ang baho ng bibig mo, nang gagambala ka pa ng hangin. Peke o tunay, subukan lang. Anong problema?
Natatakot ka? Ayaw mong isubo? Isubo mo, isubo mo, isubo mo, isubo mo. Isubo mo, isubo mo, isubo mo, isubo mo. Tunay ang selyo ng chairman ko. Hindi ko kailangan gawin ang walang kwentang test na to. Ang peke naman! Ikaw na. Totoo ito. Lumitaw na ang order ng presidente. Tingnan ninyo, lumitaw na ang order ng presidente. Paano ito nangyari, ang maliit na ito? Ay may hawak pala ng order ng presidente. Hindi siya pwedeng mabuhay. Talagang hindi na siya pwedeng mabuhay. Ano, hindi naging epektibo ang peking order ng presidente na ginamit mo para manloko, ngayon bata pa ang gusto mong apihin? Umalis na tayo. Molly, may nararamdaman ka bang hindi maganda? Wala, okay lang. Nanay, parang masamang tao yung lalaking yun. Lumayo kayo sa kanya, ikaw at si tatay. May masamang hangin sa katawan ng taong yun. Kitang-kita na marami na siyang nagawang masama. Maliit na fubaw. Ito. Molly, Yanji. Hindi ko inakalang magkakaroon kayo ng napakagandang anak na babae. Naalala ko pa noong 5 taon ang nakalipas. Nang ako'y papunta sa ibang bansa, sakto kong nasaksihan na naaksidente kayong dalawa. Noon ako ang nagdala sa inyo sa ospital. Noon sabi ng doktor na buntis na si Molly. Noon akala ko rin na siguradong hindi magiging buhay ang bata. Hindi ko inakala na makalipas ang 5 taon ay ganito nakalaki na ang bata. Buntis? Paano? Hindi nyo alam. Noong nagkaroon ako ng malubhang aksidente, nawalan ng malay ng 1 taon, saka lang ako nagising. Hindi ko alam na buntis si Molly. Hindi rin ako masyadong nakakaalam ng mga detalye. Pero noong sinabi sa akin ng doktor na buntis si Molly, pero hindi na talaga masasagip ang bata, kaya tinawagan na ang pamilya para pumirma ng kumpirmasyon. Pagdating ng pamilya Bay, nagmamadali na rin akong umalis ng bansa. Kung ano ang nangyari pagkatapos, wala talaga akong kaalam-alam. Buntis? Masakit ang ulo ni Mommy. Daddy, dali, dalhin mo si Mommy. Sa isang tahimik na lugar. Molly. Nitong mga nakaraang taon, ano ba talaga ang ginawa ko? Nabuntis siya at nagkaanak, hindi ko man lang alam. Yanji, dali, kargahin mo si Molly at sumunod ka sa akin. May memory loss si Mommy. Sa isang banda, dahil sa isang nakakatrauma na pangyayari, kaya ayaw niyang maalala. Sa kabilang banda, may tao na gumalaw sa memorya ni Mommy. Ganun ba? Mommy? Anak ko. Maaaring buntis ang nasugatan. Magpa-schedule agad ng pagsusuri at tawagan ang pamilya. Maaaring hindi masagip ang bata. Anak ko. Fubaw. Daddy, may sumpa sa nanay. Masyadong malakas ang sumpa. Pagod na si Fubaw. Matulog muna ako. Fubaw. May gumalaw sa alaala ni Molly. Sino kaya?
Ano ba talaga ang nangyari nun? Sino ba ang nagsumpa kay Molly? Paano naging ganito kasama ang puso nila? Tagapangulo Chen, matandang ginang, maraming salamat sa tulong ninyo ngayon. Sana'y hindi ninyo ito ikakalat para hindi makaistorbo sa investigasyon. Kahit sino pa man yan, imbestigahan ko ito ng husto. Ang makialam sa akin, gusto nilang mamatay. Tama. Nasa kay Fubao ngayon ang utos ng samahan. Ang buong aming samahan susunod sa kanyang utos. Yanzi, kung may kailangan ka sa hinaharap, huwag kang mag-atubiling sabihin. Maraming salamat Tagapangulo Chen. Oh nga pala, noon sabi ninyo nung aksidente kayo ang nagligtas sa amin. Pero hindi ba't si Bai Susu ang nagligtas sa amin? Bai Susu? Nasa daan ako papuntang paliparan nang maaksidente kayo. Ako at ang aking katulong ang nagdala sa inyo sa ospital. Wala si Bai Susu doon, paano niya kayo maililigtas? Magpahinga kayo ng maayos. Tuloy-tuloy na kayong tumira sa kwartong ito. May mga bisita pa sa ibaba. Aasikasuhin muna namin sila. Kung may kailangan kayo, tawagin nyo lang kami agad, ha? Nakakahiya talaga. Lola, birthday mo ngayon? Naabala pa namin kayo. Ano bang sinasabi mo? Yung regalo sa kin ni Fubao, sobrang nagustuhan ko. Oo nga. Kami muna. Ingat kayo. Sige. Fubao, totoo bang ikaw ang anak ko kay Molly? Mommy, miss na miss kita. Noon si Bai Susu. Ang sabi niya siya ang nagligtas sa kin. Sabi niya, 1 taon ka nang nasa ospital pero hindi ka man lang dumalaw. Sabi pa niya, umibig ka na sa iba. Kaya, puro kasinungalingan ang lahat ng ito, di ba? At hindi ka naman talaga umibig sa iba. Kuya Yanzi, nagising ka rin. Ginoo, si Miss Bai Susu po ang nagligtas sa'yo sa aksidente. 1 taon niya kayong inalagaan ng maigi. Nagising ka rin talaga. Dapat kayong magpasalamat ng lubos kay Miss Bai. Nasaan si Molly? Si ate, umibig na sa iba. Huwag mo nang banggitin yan. Ginoo, para sa kanya kayo nakoma sa aksidente pero siya, araw-araw ay naglulustay at naglalasing. Ni minsan, hindi siya dumalaw. Mukhang nakalimutan na nga kayo. Posible bang sina Chawang at Bai Susu ang nagtutulungan para lokohin ako? Hoy, imbestigahan mo. Nitong mga taon na nakakoma ako, sa bank account ni Chawang kung may kahina-hinalang pumasok na pera. Sige po, Boss Gu. Oo nga pala. Magpa-test ako ng 2 DNA para sa pagiging mag-ama. Bilisan mo. Palang-pala kapag natutulog si Fubao, napakabait. Nanay. Matulog ka muna ulit. Nanay, may naaalala ka na ba? May naaalala na ako. Tungkol sa aksidente. At sinabi sa akin ng doktor na buntis ako. Pero hindi na nailigtas ang bata. Kung sana totoo na anak kita. Nanay, may sumpa ang masamang tao sa'yo na nagselyo sa iyong mga alaala. Mahirap buksan iyon sa kakayahan ko ngayon, pero kaya iyon ng mga maestro ko. Naniniwala ako sa'yo, anak. Nanay, sasama ka ba sa bundok? Para hanapin ang mga maestro ko. Napakagaling nila. Matutulungan ka nila. Sige. Presidente Bai, nagwala ang ama ninyong si Bai Zhenxiong at pinilit kami na gamitin ang kanyang supplier, hindi kami pumayag kaya sinira niya. Ang inyong lamesa. Presidente Gu, pagkagising ni Ginong Bai Molly, dinala niya si Fubao sa Bai family. Hindi ba't nag-iwan ako ng sulat para sa kanilang dalawa para tawagan nila ako pagkagising nila? Hindi nagkakasundo si Ginong at Molly at Bai Zhenxiong kailanman. Noon ang matandang Bai ay nilampasan si Bai Zhenxiong at direktang ibinigay ang mana kay Gingstime Molly. Galit na galit si Bai Zhenxiong mula noon. Paano kung... Pupunta na ako ngayon. Pa,
Susua, kumusta na ang relasyon ninyo ni Yanzi? May balak ba siyang pakasalan ka? Pa, kasi ayaw i-cancel ng ate ko ang kasunduan. Ayaw niyang ipagkaloob sa akin si Kuya Yanshi. Noong nasa koma si Kuya Yanshi, ako ang laging nag-aalaga sa kanya. Nakuha na niya ang mana ng Bai Group. Gusto pa niyang magpumilit sa kasunduan ng pamilya Gu at ayaw bitawan. Matagal na siyang makasarili. Tama. Ako ang bahala sa bagay na ito. Sa ilang araw, papayagan ko siyang i-cancel ang kasunduan kay Gu Yanzi. Talaga? Pa, alam kong... Kayo po ay may balak. Na magpasya para kanino? Pa, ito yung maliit na hayop na ito. Ito si Bai Molly. Hindi alam kung saan niya nakuha ang maliit na hayop na ito. Niloko niya ang lahat. At ginawa pa niya akong napahiya sa birthday party. Ng ina ni Chairman Chen. Bakit mo dinala ang hayop na ito sa bahay? Anong gusto mong gawin, ha? Ang tagapagmana ng Bai Group ay sayo na. Gusto mo pang agawin ang magiging relasyon ng kapatid mo at ni Gu Yanji. Ganoon ba, ha? Dapat kang mag-cancel kaagad ng kasunduan kay Gu Yanji para mapakasalan niya ang kapatid mo. Bakit? Ang kasunduan ay akin. Ang pamilya Bai ay akin din. Ang mga bagay na akin kahit kusing ay hindi ko ibibigay. Napakasakim mo, kapatid mo siya. Sino ang kapatid ko? Ako lang ang anak ng nanay ko. Si Gu Yanji ay talagang ayaw kang pakasalan. Eh bakit ka pa nagpupumilit, ha? Ikaw, walang utang na loob. Ikaw ang nagdala ng kahihiyan sa pamilya Bai. Pa, ayos ka lang ba? Ate, 1 taon sa koma si Kuya Yanshi. Ni minsan ay hindi ka nagpakita. Ako ang laging nag-aalaga sa kanya. Alam ninyo ni Papa na kami na. Bakit ayaw mo akong pagbigyan? Kailan nangyaring yon? Bakit ako ang direktang involved ay hindi alam? Kuya Yanji, hindi ako. Nakumatay ka sa aksidente, ni minsan hindi ka man lang dinalaw ni ate. Nagtago siya, nawala na lang. Ako lang kasi... Ano lang? Sabi mo ikaw ang nagligtas sa Kin. Na ikaw ang nag-alaga sa Kin sa ospital ng 1 taon. Hindi ko makakalimutan yung utang na loob na yan. Nang sabihin mong gusto mong magtrabaho, binigyan kita ng trabaho. Nang sabihin mong kailangan mo ng resources, binigyan kita ng resources. Ano ba, hindi ka pa ba titigil? Kuya Yanji, wala akong masamang intensyon. Nakakainis lang talaga. Mahal na mahal kita, pero hindi ka naman niya mahal. Pag-uusapan niya namin ng ate mo. Bilang nakababatang kapatid, medyo pakialamera ka na. Si Bai Molly ang may kasunduan sa Kin mula noon hanggang ngayon. Siya lang ang gusto kong pakasalan, siya lang ang minamahal ko. Siya lang. Kung bakit hindi ko pa natutuloy ang kasunduan? Una, dahil sa kalagayan ng katawan ko. Akala ko may malubha akong sakit kung pakakasalan ko siya. May istorbo lang siya. Ako pa rin ang minamahal niya. Baka yung nangyari noon sa hotel ng siya at si Bai Susu. Pareho kaming nadali ng panloloko. Pangalawa, dahil sa mga nakaraang taon ang dami kong narinig na hindi na niya ako mahal, na may iba na siya. Gusto kong bigyan siya ng pagkakataon na sabihin niya sa King maghihiwalay na kami. Kung hindi niya sasabihin, sa buong buhay ko, hindi ko sisirain ang kasunduan namin. Bakit? Bakit ang mana ng pamilya Bai lahat mapupunta sa kanya? Bakit? Kahit hindi ka niya pinapansin, ayaw mo pa ring iwanan ang kasunduan? Napakasakim mo. Hindi mo pwedeng hawakan lahat at wala kang ibibigay sa kapatid mo. Sinabi ko na, wala akong kapatid na babae. Sa akin talaga ang mga ito, bakit ko pa ibibigay sa kanya? Ikaw. Sige. May sarili ka ng pag-iisip ngayon, ano? Pumunta ako rito ngayon ay para lang sabihin sa'yo, ang pamilya Bai ay ako na ang masusunod ngayon. Kung maglakas loob ka pang pumunta sa kumpanya at mag-ingay, huwag mong sisihin kung hindi ko na isaalang-alang ang pagmamahal ng ama at anak. Tatay, tingnan mo siya. Bumalik ka rito, tumigil ka, bumalik ka rito!
Tatay, hawak-hawak niya ang pamilya Bay. Hindi ba tayo sa bandang huli ay magugutom dahil sa kanya? Kasalanan ng lolo mo, ang matandang yan. Pinilit pang mabuhay hanggang sa pag-uwi ni Bay Molly bago namatay. At ginawa pa ang legal na pag-aayos ng ari-arian. Ibinigay lahat ng pamilya Bay kay Bay Molly. Kung alam ko lang, hindi dapat ako naging mabait nun. Tatay, hindi pa huli ang lahat, samantalahin habang siya at si Guyanji ay hindi pa ikinasal. Ang unang tagapagmana ng mana ay kayo. Pag-isipan ko muna. Tatay, huwag ka nang mag-atubili, nakita mo naman. Ang batang pulubi sa tabi ni Bay Molly hindi kilala ang pinagmulan at medyo may kakayahan. Kapag naalala niya na nagbuntis siya at nagkaanak, naalala niya ang pagkatapos ng aksidente, ang ginawa natin sa kanya, tiyak na hindi niya tayo pahihirapan. Tatay? Kung hindi ka magiging brutal, hindi ka tatagal. Huwag na siyang magreklamo sa atin. Masyado siyang ganid, masyadong mabagsik ang kanyang mga paraan. Tatay, ikaw ang bahala kay Bay Molly, ako ang bahala na papuntahin ang aming maestro para ayusin ang batang yon at si Guyanji, lahat ng ari-arian ng pamilya Bay ay sa atin lamang. Guyanji, ikaw ang nagpilit nito sa akin. Hindi ko naman sana gustong gawin ito sa'yo. Sayang. Matigas ang ulo mo. Molly, pakinggan mo muna ako. Malinis ang relasyon ko at ni Bay Susu. Talagang wala. Huwag kang maniwala sa kung ano-ano ang sinasabi niya. Nakita ko. Ano ang nakita mo? Nakita kitang kasama si Bay Susu sa hotel, sa kama. Mommy, hindi lahat ng nakikita ay totoo. Nangangako ako. 4 na taon na ang nakalipas. Sa gabi ng Haicheng Chamber of Commerce, pumunta ako sa hotel room para hanapin ka. Nakita kitang kasama si Bay Susu na natutulog sa iisang kama. Yung business party 4 na taon na ang nakalilipas. Bago lang ako noon nakalabas sa ospital. Sa party uminom ako ng isang baso ng alak. Medyo nahihilo na ako. Kaya pinauwi ako ni Assistant Lee sa aking kwarto. Pero sa loob ng kwarto ko talagang imposibleng nandoon si Bay Susu. Hindi. Nakita mo talaga? Bakit hindi mo siya ipinaaresto? Paano kung samantalahin niya na lasing ako at lapastanganin ako? Umalis ka lang ng ganon, hindi mo ako inalagaan? Maaari mo namang sampalin ako para magising. Tumahimik ka nga! Ang sinasabi ko nung panahong yon. Daddy, Mommy, halatang halata na may nagtangka sa inyo. Si Daddy at Mommy pagdating sa isa't isa bumababa ang talino. Kung wala si Fubao sa pamilyang ito, magkakawatak-watak ito. Muli maniwala ka sa akin. Hindi ako yung klasing taong walang pananagutan. Kung mayroon man sa amin ni Bay Susu kung ano man hindi ko sasabihin sa iyo. Hindi sasabihin ko sa iyo. Hindi na mahalaga ang mga iyon. Ang mahalaga ay mula pa noong 5 taon na ang nakalipas tayo ay pinagplanuhan na. Kasama na ang aksidenteng iyon posibleng itinakda ng mga may masamang hangarin. Tuwing nakikita ko si Fubao parang may koneksyon ako sa kanya. At talagang nagdadalang tao ako noon. Posible kaya na si Fubao ay talagang anak ko? Paano naging hindi mahalaga? May karangalan akong ipagtatanggol. Gusto kong panatilihin ang aking karangalan dito sa mundo. Kung hindi ka maniniwala sa akin, magpapakamatay ako para patunayan ito. Bago ka mamatay, tulungan mo ako at si Fubao na magpa-DNA test. Yung DNA test pinagawa ko na. Ibibigay ko sa iyo agad kapag lumabas na ang resulta. Daddy, maging maingat ka naman. Mga lalaki kailangang protektahan din ang sarili. Tara na. Hindi. Molly, kailangan mong maniwala sa akin. Fubao, sabihin mo kay Mami na maniwala siya sa akin. Kung hindi siya maniniwala, talagang tatalon ako. Tatalon na ako. Mommy, medyo inosente si Daddy. Dapat ba nating hintayin siya? Gusto kong maalala ang nangyari noong taong iyon. Gusto kong malaman kung ano talaga ang nangyari sa pagitan namin ni Gu Yanji. Gusto ko ring malaman kung itong batang ito ay talagang anak ko. Hindi na kailangan. Fubao, bukas dalhin mo ako sa master mo. Okay ba? Hindi mo pa kayang harapin ang isang batang babae. Talagang wala kang kwenta.
Hindi basta-basta ang munting ito. Nakita mo na rin, nasa kanya ang token ng presidente. Sa kanyang presensya, mas mahirap para sa'yo na kalabanin si Gu Yanji. Mas mahirap. Ang munting ito, may talino na nga kaya pala nagawa niyang sirain ang blood curse na inilagay ko kay Gu Yanji. Kailangan nating alisin sila agad. Ang bahagi ni Bai Molly asikasuhin ng tatay ko. Ang munting ito ay ipapasa ko na sa'yo. Ang batang yon, naglakas loob siyang guluhin ang mga plano ko, kaya't dapat siyang mawala. Mommy! Nakatira sa bundok ang mga master ko. Aakyat tayo. Ang mga master. Tiyak na matutulungan ka nilang maibalik ang memorya mo. Sige, akyat tayo. Sino kayo? Fubao? Mommy! Boss Gu, ang DNA test na hiniling nyo, lumabas na ang resulta. Kayo at si Fubao, pati na si Miss Bai Molly, at ang test kay Fubao, nandito na lahat. Nakuha ko. Nakuha. Oo nga pala, yung pag-iimbestiga sa yaya na sinabi nyo may nahanap akong mga bakas. Bago kayo na aksidente, may nagpadala ng malaking halaga sa yaya. Ginamit niya para sa pag-aaral ng anak niya sa abroad. Alamin kung sino ang nagpadala. Ito ay si, yung pinalayas ng matandang Gu sa pamilya, ang bunsong tiyuhin nyo. Si Gu Xiao. Hawakan ng yaya, gusto ko siyang makausap. Sige. Fubao, talagang anak ko at ni Molly. Wisit. Hindi ko sila naprotektahan, ang mag-ina. Mama! Huwag ninyong saktan ang mama ko! Mama! Itong bata, napakagaling na cultivator pala. Mukhang kung hindi siya aalisin agad, malaking problema ito sa hinaharap. Mama! Fubao, okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Nagsimula na siyang pumatay ng mga saksi. Mukhang desperado na siya. Mama, may laso ng palaso. Mama, may baydudan ako, Mama. Hindi kita pababayaan. Lahat ng aking enerhiya ibinigay ko na kay Mama. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. Talagang hindi ko hahayaang may mangyari kay Mama. Sagipin. Sagipin si Mama. Young Master, ano ba ang kasalanan ko? Ito ikaw ang nagpahanap nito. Ginamit ang aking kapalaran para sumpain ako. Ate Wang, ang tindi mo naman. Young Master, mali po kayo. Young Master, hindi po ako. 5 taon na ang nakalipas, si Gu Xiao ay nagpadala sa iyong account ng 5 milyon para sa iyong anak na mag-aral sa ibang bansa. Si Gu Xiao ay sanay sa paggamit ng ganitong kapangyarihan para manakit ng iba, kaya nga siya pinalayas ng matandang Ginoo mula sa pamilya Gu. Sabi mo walang kinalaman sa'yo? May ebidensya na. Gusto mo pa ring magkaila? Young Master, pakinggan ninyo ako. Nadala lang ako ng sandali. Talagang hindi ko alam na masama ito para sa inyo. Sabi ni Gu Xiao pang protekta sa bahay daw ito. Ayaw mong magsabi ng totoo. Mukhang ayaw na ng anak mong umuwi mula sa ibang bansa. Young Master, alam ko na ang pagkakamali ko. Alam ko na po ang mali ko, Young Master. Si Gu Xiao. Si Gu Xiao ang nag-utos sa akin, pero hindi ko alam kung para saan ang estatwang ito. Ngayon, sasabihin ko sa'yo. Ang ganitong kapangyarihan ay nagpapahina sa katawan hanggang sa bigla ang mamatay. Young Master, patawarin ninyo ako ngayon. Talagang hindi ko alam na masama ito sa inyo. Ang aksidente nung 5 taon na ang nakalipas, si Gu Xiao rin ang may gawa, di ba? Ang aksidente sa sasakyan 5 taon na ang nakalipas. Si Gu Xiao rin ang may gawa, di ba? Ayaw ko magsalita.
Si Gu Xiao ang nag-utos sa akin na gawin ang sasakyan ninyo nang may problema at sabihin sa kanya ang itinerary ninyo. Kaya si Gu Xiao ang may sala sa akin. Ang nagligtas sa akin ay hindi rin si Bai Susu. Nagtulungan silang dalawa sa plano. Sina Gu Xiao at Bai Susu ang nag-utos sa akin na gawin ito gino-gino. Nitong mga nakaraang taon, ano ang ginawa ninyo kay Molly? Ano ba talaga ang ginawa nila? Na nagpamali kay Molly sa akin at nawalan pa siya ng ilang alaala. Gino ito, talagang hindi ko alam, hindi sinabi sa akin ni Bai Susu. Dalhin siya sa presinto. Ginoo, patawarin mo ako ngayon, patawarin mo ako sa pagkakataong ito, Ginoo. Isipin mo na lang ang tagal ko sa pamilya Gu sa loob ng maraming taon. Patawarin mo na ako, Ginoo. Dalhin na siya. Ginoong Gu, may nangyari, humihingi ng tulong si Binibining Fubao. Sabi na sugatan si Binibining Bai Muli. Ano ang sinasabi mo? Mommy, nandito na si Daddy, maliligtas na tayo. Nanay, Fubao, kumusta ka na? tatay, kasalanan ko lahat. Hindi ko na ipagtanggol si nanay, kaya nasaktan si nanay. Fubao, may doktor na nag-aalaga kay nanay. Ako'y okay lang. Kaya kong gamutin ang sarili ko. Hintayin natin si nanay. Ginoong Gu. Nakuha na ang palaso. Walang malubhang pinsala. Balat lang ang nasugatan. Pero may malakas na lason ang palaso, pero walang senyales ng pagkalason ang nasugatan. Ano ang ginamit para malunasan ang lason? Mayroon akong gamot laban sa lahat ng lason. Ito ay mabisang panlunas sa lason. Ito ay nagkakahalaga ng 1,000,000 piso bawat piraso sa merkado, panlunas sa lason. Oo, marami akong nito. Salamat sa maliit na batang ito. Kung hindi, walang lunas ang ganitong lason. Salamat sa iyong pagod, Doc. Buti na lang. Fubao, tayo pumunta kay nanay. Oo. Kasalanan ko lahat. Sa mga nakaraang taon, hindi kita maayos na naipagtanggol. Kasalanan ko rin. Ang aksidente 5 taon na ang nakalipas, na ikaw at ang iyong ina ay nagkahiwalay ng 5 taon at hindi nagkakilala. At kasalanan ko pa rin. Tatay, naniniwala ka ba? Na ako ang anak mo at ni nanay? Oo. Ang pinakamahalaga ngayon ay ayusin ang relasyon mo kay mommy. Alamin ang katotohanan at mahuli ang masasamang tao. Kailangan nating mahuli sila agad para lang makasama ko ng matagal si daddy at si mommy. Pag nagising na si mommy mo, magmamakaawa ako sa kanya. Hindi! Daddy ang baba ng EQ mo, kaya pala hanggang ngayon, hindi mo pa siya napapakasalan. Ano ba ang maipapayo mo para mapatawad ako ni mommy mo? Epektibo kaya ito? Daddy, maniwala ka sa akin. Siguradong epektibo ito. Tubig. Mahal, dahan-dahan lang sa pag-inom. Ano ang tawag mo sa akin? Mahal. Umalis ka. Hoy, mahal. Kumusta na ang kamay mo, mahal? Okay lang, maliit na sugat lang. Mahal, kinabahan ako ng sobra. Guyanji, may sira ka ba sa ulo? Kung may sakit ka sa ulo, uminom ka ng gamot. Mahal, ikaw ang gamot ko. Guyanji, lumabas ka. Ito ba ang magandang ideya na sinasabi mo? Daddy, sinabi kong gumamit ka ng charm, hindi naman bastos ka. May mood ka pa magtsaa dito. Ligtas na si Bai Moli. Hindi naman talaga siya namatay. Ang cute-cute niya, ang galing talaga.
kung hindi ako mabilis tumakbo, baka hindi na rin ako nakauwi. Isang batang 5 taong gulang kayang maging ganito kagaling? Ang galing niya, hindi ba't nasaksihan mo na yon? Kung malalaman ni Bay Molly at ni Guyanji na may anak pala silang babae nun, Yung maliit na yon, anak pala ni Bay Muli at ni Guyanji. mukha nga ang laki ng pagkakahawig niya kay Bay Molly. Talagang hindi pa niya oras mukhang ito na ang tadhana. Hindi dapat malaman nila ang nangyari 5 taon na ang nakalipas. Kung hindi, pupulbusin nila tayo. Alam ko na ang gagawin. Una, sundin ang orihinal na plano, sirain ang relasyon nila. Tapos talunin ng isa-isa. Kung ganon, si Fubao talaga ang anak ko na dinadalang tao ko ng 10 buwan at isinilang. Pero, paano ko wala akong maalala? Ang tanging naaalala ko ay sinabi sa akin ng doktor na baka hindi magiging maayos ang bata. Hay. Isang buong taon ng mga alaala, lahat nawala. Nung taon na yon, ano ba talaga ang nangyari? Huwag kang matakot, Mommy. Kapag nasa bundok na tayo, tiyak na may paraan si Master. Kasalanan ko lahat. Mahal, huli kitang nakita. Mahal, ang tagal kitang hinanap. Sino ka? Hindi mo na ako kilala? Ako to, si Dabao. Asawa ko siya, nagkakamali ka. Mahal, sinisigawan niya ako. Sinisigawan niya ako. Hindi kita kilala. Mahal, tulong, tulong. Mali ang kwartong pinasukan mo. Tulong, tulong. Mommy! Guyanji, bitawan mo siya. Tingnan mo. Binilhan kita ng asawa, anak. May asawa na si Dabao. Tayo ba ay nagkakilala? Ikaw ang asawang binili para sa akin ni nanay. Hindi ko nga siya tinatawag na asawa. Sino ka ba? Siya ang asawa ko. Are, Dabao, bakit ka nandito? Kuya Yancy, Dabao, hindi naman siya nagsisinungaling, di ba? Nagpakasal si ate kay Dabao. Huwag mo sanang sisihin si ate. Masamang babae, anong ginagawa mo rito? Kuya Yancy, narinig kong nasugatan si ate. Dumalaw ako para bisitahin siya. Hindi ko inaasahang nakalabas si Dabao. Kilala mo siya? Ate, hindi ko alam. Bakit kaya nakalabas si Dabao? Sasabihin ko kay Kuya Yancy. Huwag mo sana akong sisihin. Pero hindi magtatagal ang lihim. Para sa reputasyon mo, itago man ni tatay si Dabao ng matagal. Pero may araw din na malalantad ang katotohanan. Palakang nagpapanggap. Puro ka lang kakak. Ang daldal ng bunganga mo. Bakit hindi mo na lang dilaan ng inidoro? Kuya Yancy, pakinggan mo siya. Walang modo. Bye, Susu. Ang pagtitiis ko sa'yo noon ay dahil naniwala ako sa chismis ni Yayawang. Akala ko talaga ikaw ang nagligtas sa akin. Ikaw ang nagsabing walang modo siya. Sa tingin ko, ikaw ang walang modo. Sino ba ang nag-utos sa'yo na biglang pumasok sa kwarto namin at murahin ang isang bata? Kuya Yancy, hindi yun ang ibig kong sabihin. Si Yayawang, hindi ako nagsisinungaling. Nung ikaw ay nasa koma, ako talaga ang nag-alaga sa'yo. Lumabas ka, ayokong makita ka. Narinig mo ba? Pinapalayas ka ng asawa ko, ayaw kanyang makita. Kuya Yancy, nobyo mo lang siya. At sa loob ng mahabang panahon, ayaw niyang pakasalan ka. Hindi mo ba naisip kung bakit? 5 taon na ang nakalipas nang mawala siya dahil may iba siyang kasama. Sa mga nakaraang taon, itinago namin sa Pamilya Bay ang katotohanan dahil natatakot kami na ang iskandalo niya ay makasira sa reputasyon ng Baishi Group. Bye, Susu. Paninirang puri. Pwede kitang ipakulong. Pero ang tungkol sa kanya at kay Dabao, alam ng lahat ng tao sa kanilang baryo. Isang ganito lang taong may konting sira sa ulo. Sa tingin mo ba maniniwala kami sa kanya? Dabao, nasaan ang ebidensya? Ilabas mo. Ilabas mo. Itsumaiting litrato ng asawa ko. Sabi ko ilabas mo. Hindi ko ipapakita sa inyo. Walang kwenta. Ang taong ito parang may konting naaalala ako. Mommy, ang masamang babae na ito halatang nagpapanggap at naninirang puri. Huwag kang makialam. Ako na ang bahala.
Kuya, patingin naman. Yung babae sa screensaver, si mami ko ba yan? Tingnan mo. Kuya, parang sa tingin ko kamukha niya ito. Tingnan mo ang mga mata, ang mga labi, ang itsura. Pareho ba sa kanya? Magkamukha talaga. Sa totoo lang, siya ang asawa mo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Anong problema? Hindi malinaw ang muka sa litrato. Sino ang makakapagpatunay na si mami ko yan? Para sa akin kamukha mo. Asawa, ikaw ang asawa ko. Ikaw ang asawa ko. Asawa ko talaga. Bye, Susu. Kung nakahanap ka na pala ng napakagandang asawa, bakit hindi mo sinabi sa amin? Itinatago mo pa ang napakagandang asawa. Kung sinabi mo lang sa akin, siguradong bibigyan kita ng malaking sobre. Bitawan mo ako. Yan, Jiggy, huwag kang maniwala sa kalokohan niya. Sirain lang yan. Alam mong sirain, dinala mo pa para manira ng asawa ko. Bye, Susu. Pinapayuhan kitang huwag magpakalabis. Bye, Molly. Akala mo wala akong ibang ebidensya. Hintayin mo lang. Umalis ka. Umalis na ang asawa mo, hindi mo hahabulin? Asawa! Yung tinatawag na Dabaw, parang may konting naaalala ako. Pero hindi ko talaga maalala. Si Bai Susu hindi basta-basta magpapadala ng tangang to para maggulo. Hula ko may backup plan talaga siya. Ayos lang. Nandito ako. Ako ang bahala sa kaligtasan ninyo. Nanay, ano ba talaga ang nangyari 5 taon na ang nakalipas? Kailangan pa rin nating umakyat sa bundok para mapawalang bisa ng mga master ang sumpa sa'yo. Saka mo lang malalaman. Baby, pwede bang bumaba ang mga master? Gagastusan ko sila ng malaki. May kasunduan ng mga master. 7 taon silang magre-retiro sa bundok. Walang sino mang pwedeng bumaba. 5 taon na ngayon. Ganito na lang, kapag gumaling na ang nanay mo, sabay tayong aakyat sa bundok. Tatay, bilis! Kailangan ng init ni nanay ngayon. Magiging mainit ka na kapag isinuot mo ito. Halika. Tatay, dapat kang magpasalamat na nailigtas ka ng arranged marriage ng pamilya. Tingnan mo ang init-init sa kwartong ito. Giginawin ba ako? Mukhang mainit nga talaga. Boss Gu, Miss Molly, biglang kumalat online ang balita na 5 taon na ang nakalipas. Si Miss Molly ay nakipag-asawa at nagkaanak sa ibang lalaki. Lagana na ito ngayon. Si Bai Susu ang bilis kumilos. Ang sama naman ng babaeng yun. Nagsisinungaling na naman siya. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala dito. Tatay, sama ako para protektahan si nanay. Sige. Halika kayong lahat. Halika tingnan ninyo. Halika. Sasabihin ko sa inyo. Halika kayong lahat. Ma, uwi na tayo. Tingnan mo ang itsura mong ito, walang kwenta. Yung nagtatrabaho dito, asawa mo yon. Kahit na yumaman man siya ngayon, mananatili siyang manugang ko. Dapat pa rin niya akong alagaan hanggang sa pagtanda ko. Dapat pa rin siyang magbigay sa'yo ng anak. Uwi na tayo, magagalit ang misis. Tumahimik ka, walang kwentang tao. Mga kasama, sasabihin ko sa inyo, ang presidente ng Baishi Group, manugang ko yan. 5 taon na ang nakalipas sa aming baryo. Nagpakasal sila. Pagkapanganak niya, tumakas siya. Ngayon, naging malaking presidente na siya. Ayaw na kaming kilalanin ng anak ko. Hindi pwede yon. Ayos lang yan, anak. Tumingin ka sa camera. Tingnan mo. Anong ginagawa ninyong napakarami dito? G-Bai, sabi po ng babaeng ito, ang anak ninyong si Bai Molly ay manugang niya. Ano po ba ang nangyari? Gusto sana naming itago ito dahil kahiya-hiya ito para sa pamilya Bai. Kahiya-hiya sa pamilya, hindi dapat ipagkalat. Hindi ko inaasahang malalaman ito ng lahat. Paumanhin talaga. Bata pa ang ate ko, 5 taon na ang nakalipas, hindi pa mature. Hindi ko alam kung paano napakasal siya sa taong itong si Dabaw. Narinig ko rin na nagkaanak sila. Ang aming pamilyang Bai ay patuloy na nagtatago ng sekretong ito. Talagang hindi na namin kayang itago. Ngayon ba ang halaga ng pagpapakalat ng maling balita ay napakababa na? Kuya Yanji, hindi ako nagsisinungaling.
Sino ang nagsisinungaling? Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Si Bay Molly ang manugang ko. At kasama ng anak kong si Davao, nagkaroon sila ng isang anak na babae. Masamang lola, kapag nagsinungaling ka, hahaba ang ilong mo. Ang ilong ko. Haba na talaga. Kunan ninyo. Masamang lola, kung hindi ka magsasabi ng totoo, ang ilong mo ay magpapatuloy sa paghaba. Patuloy na hahaba. Sasabihin ko na, ako, tumanggap ako ng 30,000 piso. Sino ang nagbigay sa'yo ng pera? Ano ang ipinagawa sa'yo? Kahit mamatay ako, okay lang. Hindi pwedeng may mangyari kay Daba. Wala akong alam talaga. 30,000 lang ang tinanggap ko. Tumawag sa akin yung tao, sabi niya sabihin ko daw na si Bay Molly ay manugang kong babae. Hindi ko nga alam, wala na akong alam sa lahat. Ang ilong ko. Ayaw mo pang magsabi? Dali na yan. Umuwi na kayong lahat, umalis na kayo. Bilang tunay na ama ni Molly at kapatid niya, dinala pa ninyo ang napakaraming media para siraan ang sarili mong anak na babae. Ang intensyon nyong dalawa, halata na. Ito ay usapang pamilya ng mga bay. Ikaw isang dayuhan, hindi pa kayo kasal, huwag ka nang makialam. Paano kung makikialam ako? Huwag kang masyadong magmalaki. Ang mga usapin ng pamilya bay, hindi mo dapat pakialaman. 5 taon na ang nakalipas, nawawala si Molly ng 1 taon at nawalan pa ng memorya. Iimbestigahan ko ito ng mag-isa. Kapag nalaman kong may kinalaman kayo sa likod nito, ang mga lumang utang at bago, sabay-sabay nating pag-uusapan. Umalis na tayo. Anong gagawin natin? Kapag nalaman ni Guyanji, hindi niya tayo palalampasin. Kung ganon, tuloy-tuloy na natin. Daddy! Kapag gumaling na si Mommy, pumunta tayo sa bundok para hanapin ang mga master. Siguradong kaya ng mga master na ibalik ang memorya ni Mommy. Sige. Pagkatapos, malalaman na natin ang katotohanan. Daddy, Mommy, magkasama na kayo ng walang anumang problema sa hinaharap. Iyon ang bundok wolong. Natatakot ka ba? Hindi. Kahit anong mangyari? Nandito ako para sa'yo. 5 taon na ang nakalipas. Ako ang may kasalanan dahil hindi kita naprotektahan. Hindi mo kasalanan yon. Kung totoo ang sinabi ni na Bai Jianxiong at Bai Susu, ako na ang magsasabi na kanselahin ang kasal. Imposible yon. Hindi ako papayag. Mommy! Maging matapang ka. Si Daddy, hindi man siya magaling sa emosyon pero halata namang mahal na mahal ka niya. Kahit anong mangyari, nandito kami ni Daddy para sa'yo. Para protektahan ka. Para protektahan ka. Molly, magtiwala ka ulit sa akin, okay? Sige. Para kay Xiaobao, kailangan ding maging matapang si Mommy. Tara na. Mga master, nandito na ako. Bumalik na ang maliit na demonyo ng gulo. Bumalik na ang maliit na demonyo ng gulo. Naku, Maliit na fubaw, pagbaba mo. Nakita mo na ba ang mga magulang mo? Ang paggawa ng mga bagay, hindi pwedeng tumigil ka sa kalagitnaan. Lolo. Sino to? Nagkamali ka ng pagkakilala. Lolo, bigla ka na lang nawala. Hindi namin alam kung buhay ka pa o patay na. Iniwan mo ang samahan ng negosyo at ang pamilya Gu. Walang kahit anong balita. Bakit? Pangalawa? Pangatlo? kayo na ang mag-usap. Isasara ko ang pinto. Lolo. Ginoo, nagkakamali ka yata ng pagkakilala. Ang matandang ito, Lolo, kahit maging abo ka pa, makikilala pa rin kita. ang sasabihin mo hindi maganda. Ang lolo mo hindi pa nabubuhay ng sapat. Anong maging abo? Lolo, kung maayos naman pala ang buhay mo, bakit ka bigla na lang umalis noon? Master, lolo pala ni Daddy. Ibig sabihin, lolo ko siya sa tuhod.
Ang matandang lalaki ng pamilya Gu bigla na lang nawala, maraming taon na ang nakalipas. Pinahanap siya ni Gu Yanji ng matagal pero walang naging balita. Pagkatapos noon, nangyari ang aksidente naming magkasintahan. Mukhang totoo nga ang sinabi ni Master na ako'y kanyang nakita sa paanan ng bundok, hindi lang pala pagkakataon. Lolo, kung hindi ka naman pala patay at malusog na nabubuhay, bakit ayaw mo lang magpadala ng mensahe sa akin kahit tumawag ka man lang sana? Mula noong bata ka pa? Lolo ko, alam kong kaya mo. Matatag at independyente. Kahit wala ako, kaya mo pang alagaan ang pamilya Gu. Master, anak ako ni Daddy at Mommy. Bakit ako napunta sa bundok? Talaga bang nadampot mo lang ako nang hindi sinasadya? Master! Ang taba ng manok na inaalagaan mo sa labas. Isa lang yan at kulay-kulay na manok yan. Sige na nga, aking munting hari. Sasabihin ko sa'yo. Noon, binigyan ako ng malubhang sugat ng aking mapagrebelde at taksil na anak na si Gu Xiao. Nahulog ako sa bangin. Salamat sa iyong ika-4 at ika-5 master na sumagip sa akin. Dito ako sa bundok na natili para magpagaling at magpahinga. Hindi ko alam kung saan natutunan ng anak kong yan ang mga masasamang salamangka. Lihim niya akong pinapatay. Pa, nagkamali ako. Alam ko na ang pagkakamali ko pa. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Huwag mo akong palayasin sa pamilya Gu. Marami na akong beses na binigyan ka ng pagkakataon, pero hindi mo ito pinahalagahan. Nagpatayo ka ng kasino, gumamit ng salamangka para manakit ng tao, at ang mga pamamaraan mo ay napakasama. Hindi ka na kayang tiisin ng pamilya Gu. Matandang yan. Nagmakaawa na ako ng ganito. Ayaw mo pa rin akong patawarin. Huwag mong sisihin kung magiging brutal ako. Anak kang rebelde. Ginamit mo pa ang ganitong salamangka. Akala mo ba talagang masama ang pangangatawan ng panganay mong anak kaya namatay ng maaga dahil sa pagdugo? Dahil binigyan ko siya ng blood curse. At ang anak niyang si Gu Yanji, hindi ko rin siya pahihirapan. Kapag patay na kayong lahat, mapapasa akin na lang ang pamilya Gu. Hahaha. Anak kang taksil. Tumayo ka. Nahit ako ng death curse ng anak kong yan. 7 taon ang kailangan para ma-neutralize ito dito sa bundok. Kaya hindi ako makababa at hindi rin makakontak sa inyo. Natatakot ako na malaman ng anak kong, yan nabuhay pa ako, baka magpanik siya at hanapin kayo. Galing sa maitim na estatwang yon. Ginamit ng taong iyon ang parehong paraan para kay tatay. Buti na lang, naalis ko na ang blood curse. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit pinababa ko si Fubao. Nakalkula na ng iyong lolo siguro na mayroon kayong malaking pagsubok sa buhay. Lol! Pero si Fubao ay anak ko at ni Gu Yanji. Bakit siya nasa bundok? Noon, itinapon nila ang maliit na Fubao sa damuhan sa bundok. Ikaw ang nakahanap sa kanya at dinala mo siya sa akin nang hindi sinasadya. Ito ang bracelet na iniwan sa akin ni Lola. Pero bakit wala akong maalala? Master! Binigyan ng sumpa si nanay na nagsiyal sa kanyang mga alaala. Sa kakayahan ko, hindi ko ito maaalis. Kaya umakyat ako rito para humingi ng tulong. Ang walang utang na loob na anak na ito ay gumamit ng mahika para isil ang alaala ni Molly. Ngayon kailangan ang sama-samang lakas naming 5 para matanggal ito. Pero kung gagawin natin ito,
Tiyak na magkakaroon tayo ng backlash. Kapag ang walang utang na loob na ito ay nagtangka sa buhay ninyo, kami na mga matatanda ay wala nang magagawa. Mula ngayon, kayo na ang bahala sa sarili ninyo. Tatay, nanay, ako ang magpoprotekta sa inyo. Huwag kang matakot. Tayong mag-anak ay magtutulungan. Sige. Guro! Ang masamang anak na ito, gumamit pa ng ganitong karumal-dumal na paraan. Guro. Fubao, ayos lang ang guro mo. Kapag gumaling na ang nanay mo, sumama ka sa tatay mo at pababa na ng bundok. Guro, ako na ang may iwan. Hindi kailangan ng guro mo na samahan ka, munting Fubao. Mas kailangan ka ng tatay at nanay mo. Lumabas muna tayo para makapagpahinga ng maayos ang nanay ni Fubao. Ang masamang anak na ito, Kaya niya tinaplak ang alaala ni Molly. tiyak na meron siyang katotohanang itinatago. Hayaan nating si Molly mismo ang mag-isip-isip. Daddy, alagaan mo si Mommy. Kasalanan ko ang lahat. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ang anak ko. Guyanzi. Doktor, kumusta na si Yanzi? Huwag kang mag-alala, stable ang vital signs niya, pero hindi tiyak kung kailan siya gigising. Ikaw, buntis ka. Kailangang alagaan mo ang sarili mo at huwag masyadong magpapagulo ng emosyon. Ang anak namin ni Yanji, ipagtatanggol ko siya. Ate Molly, may masama. Ate Molly, may nangyari sa bahay. Nang maaksidente ka, bigla na lang lumubha ang kalagayan ni Lolo Bay. Ngayon, kasama ng tatay mo si Bay Susu, nag-aagawan na sila sa mana. Hindi pa ako patay. Ate, sabi ng doktor, Ginoong Gu, hindi pa alam kung kailan magigising. Nawawala ang matandang lolo ng pamilya Gu tapos na-aksidente kami ni Yanji. Mabigat ang karamdaman ng lolo. Sina Bai Jianxiong at Bai Susu. Naglalaban para sa mana. Talagang hindi ito aksidente. Huwag kang mag-alala, Yanji. Titiyakin kong malaman ang totoo kung sino talaga ang may pakana nito sa amin. Talagang hindi ko sila palalampasin. Tay, hindi ba't sinabi mo na kapag namatay na si Lolo, mapapasa atin na ang pamilya Bay? Sino ba ang mag-aakalang nag-iwan pala ng testamento yang matandang yan? Ibinigay ang Bay Group lahat ng shares kay Bay Molly. Paano ko malalaman na handa na pala siya? Hindi pwedeng hayaan. Si Bay Molly, talagang hindi siya pwedeng hayaan. Anong plano mo? Hindi ba't buntis siya sa anak ni Guyanji? Samantalahin natin ang sandaling mahina siya pagkatapos manganak. Humanap tayo ng lugar para ilipat siya. Itapon yung sanggol. Pagdating ng panahon, sasabihin nating nawawala siya. Mabuti. Tingnan mo. Nakahanap ako ng asawa para sa'yo. May asawa na si Davao. Nasaan ang bata? Ang ganda-ganda talaga ng itsura. Asawa kita. Oo, asawa mo siya. Ngayong araw, maghahanda ako para sa mga taga-baryo para ikasal kayo. Pagkalipas ng gabi, asawa mo na siya para magkaanak ka ng lalaki. Sige.
asawa. Nasaan ang bata? Nasaan ang anak ko? Yung naghatid sa'yo iniwan ng bata sa bundok. Dalhin mo ako roon. Bagong panganak lang ang anak ko. Mamamatay siya. Hindi. Ayaw ng nanay ko. Kanina mo sinabi na asawa mo ako. Kung ganon, sa akin ka ba makikinig? O sa nanay mo? Sa asawa. Dalhin mo ako roon, pero huwag na huwag malalaman ng sino man. Sige, tara na. Nasaan na ba? Huwag kang umiyak, baby. Nandito na si mama. Hanapin ninyo sa kabilang dako. Asawa. Tumakbo ka na. Nandito na sila. Takbo na, asawa. Dabaw. Nasa harapan lang. Hulihin ninyo siya. Huwag, umakyat na ang babaeng iyon sa bundok Wolong at ang bundok ay puno ng mga nakalalasong insekto at mababangis na hayop. Tiyak na mamamatay siya roon. Bundok Wolong? Oh. Nanay, huwag ninyong hulihin ang asawa ko. Walang kwenta ka. Mahirap na nga lang na makabili ng may bahay para sa'yo. Lolo Gu. Ligtas dito, huwag kang matakot. Lolo Gu, may nangyari kay Yanji. Pagkatapos ng aksidente, 1 taon na siyang walang malay. Hanggang ngayon, hindi pa siya nagigising. Sayang lang, nasugatan ako ng walang utang na loob na anak kong si Guxiao. Kaya hanggang ngayon, hindi ako makababa. Delikado sa ibaba. Ngayon ang mga pamilya Bai at Gu ay napapaligiran ng mga kaaway. Nakikiusap ako, Lolo Gu, tulungan ninyong alagaan ang anak namin ni Yanji. Kahit mamatay man si Molly, kasama ni Yanji siyang mamamatay. Napakahina pa ng katawan mo. Pero kung wala ako, natatakot akong baka saktan nila si Yanji. Ang batang ito ay isa palang pinili ng tadhana. Marahil, siya ang makakapagpawi sa sumpa ng aming pamilyang Gu. Tatawagin na lang kitang Munting Fubao. Molly, gising ka na. Kuyanji, Nandito ako. nandito ka pa? Nandito ako. Palagi akong nandito para sa'yo. Hinding-hindi kita iiwan. Sina Bai Susu at Bai Zhenxiong? Sinamantala nila ang pagkapanganak ko kay Fubao nang ako'y mahina at ipinagbili nila ako kay nanay ni Dabaw. Buti na lang kahit medyo tanga si Dabaw. Mabait naman siya. Pinalaya niya ako. Hawak-hawak ko si Fubao, napadpad ako sa bundok pagkatapos nakilala ko si Lolo Gu. Bai Susu. Bai Zhenxiong, hindi ko sila palalampasin. Ipinagkatiwala ko si Fubao kay Lolo Gu at pagkatapos bumaba ako ng bundok. Pero pagbaba ko, nakita agad ako ng mga tauhan ni Guxiao. Nang magising ako ulit, ang mga alaala 1 taon pagkatapos ng aksidente ay nawala na lahat. Takot na takot ako. Pero, sa aking pagkalito, narinig kong gising ka na, pinuntahan ka agad. At doon ko nalaman, ikaw at si Bai Susu. Pag-iisipan ko ngayon, lahat iyon ay sina Bai Zhenxiong at Bai Susu ang nagplano ng patibong sa atin. Inakit nila tayo, pinag-away tayo at nagtalo tayo. Ayos lang. Talagang hindi ko sila palalampasin. Muntik nang mamatay si Lolo Gu sa kanila. Muntik na tayong mamatay sa aksidente. Pagkatapos, ginulo pa tayo ng husto. Panahon na para gumante. Mabuti at gising ka na. Mabuti at gising ka na.
Daddy, Mommy, tutulungan ko kayong lumaban sa mga masasama. Sige. Ang ating Fubao ay tutulungan si Mami na lumaban sa mga masasama. Mahal, samahan kita sa loob. Mabait si Daddy. Hayaan nating si Mommy na lang ang pumasok. Kailangan nating patayin ang mga masasamang yon sa isang sampal. Hindi mo naman siguro sasabotahe ang plano, di ba? Tama si Fubao. Tahimik muna kayong maghintay. Kapag nahuli na natin sila, saka tayo kumilos. Ate, narinig kong sumama ka kay Fubao sa bundok para hanapin ang kanyang guro. Sino ba ang guro niya? Hindi mo naaalala, no? Molly, 5 taon na ang nakalilipas. Ano ang nangyari 5 taon na ang nakalilipas? Ano ba ang dapat kong maalala? Wala. Hindi naman anak, natatakot lang ako na baka may magutos sa'yo. Nasirain ang samahan nating mag-ama. Bakit mo ba ako pinatawag ngayon? Marami akong ginagawa. Sa kumpanya, ang dami-daming bagay ang kailangan kong asikasuhin. Yun nga, ang pamilya natin ay matagal na hindi nagkakasama-sama para kumain, di ba? Noon anak, pinilit kitang i-cancel ang engagement mo kay Yanji. Mali yun. Naging mainit lang ang ulo ko noon. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Tama ate, hindi na kita aagawan pa ni Brother Yanji. Marami akong nilutong masasarap na pagkain, paborito mo ang lahat. Tara sabay-sabay tayong kumain. Ikaw ang nagluto? Baka malason ako. Ano? Paano naman mangyayari yon? Biro lang. Ano ba, magkakapamilya pa rin naman tayo. Ibinigay ni Lolo sa akin ang buy group. Alam ko, hindi ka komportable. Tara, kumain na tayo. Kain. Kain na tayo. Ate, ako mismo ang nagluto nito. Tikman mo. Isipin mo na lang na ito'y aking paghingi ng tawad sa'yo. Masarap. Bye, Molly. Hindi na namin kailangan ang presensya mo. Pagkatapos mong kainin ito, maglakad ka ng maayos patungo sa kamatayan mo. Gago. Ihatid mo siya sa tabi ng lawa, itapon mo siya sa lawa at malunod. Pagkatapos sabihin mo na lang na nawalan siya ng pag-asa at nagpakamatay sa lawa. Opo. Sabi mo napuksan na natin si Bay Molly. E di ang mana niya. Mapupunta na sa atin lahat. Pagkatapos ang natitira na lang ay yung maliit na iyon at si Gu Yanji. Gu Yanji. Binigyan ko na siya ng pagkakataon. Siya mismo ang hindi nagpahalaga. Huwag mo na akong sisihin. Kung ako man ay maging mabagsik. Yung antidote mo ba talaga epektibo ba yan? Huwag kang mag-alala, Daddy. Hindi ko hahayaang may mangyari sa Mommy. Asawa ko yan ah. Hindi naman sinabi ni Mommy na pakakasalan ka niya. Ikaw? Nandyan na. Tigilan mo yan. Huwag kang gagalaw. Tara na, tara na. Bye, Susu. Bye, Jenshong. Ngayon, kumpleto na ang ebidensya ninyo sa pagpatay. Wala na kayong takas. Honey, okay ka lang ba? Okay lang ako. Salamat sa antidote ni Fubao. Mommy, panahon na para hulihin ang masasamang tao. Tungkol naman kay Gu Xiao, kailangan mong magdobleng ingat. Mahirap siyang kalaban. Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang maging balo. Tumahimik ka na. Tumahimik ka na.
May sasabihin ako sa inyong lahat ng isang malungkot na balita, si Molly. Dahil sa nangyari 5 taon na ang nakalipas, laging nalulungkot siya. Kagabi siya. Tumalon siya sa lawa at nagpakamatay. Ano? Totoo ba yan? Hindi na naagapan. Hindi pwede yon. Pinagkait ko ang balita dahil takot ako na maapektuhan ang Bai Group. Hindi ko inakala na ganito. Pag-iisip ang ate ko. Paano nangyari yon? Boss Bai, paano siya magpapakamatay? Ano ba talaga ang nangyari? Magpaliwanag ka? Mula ngayon, ako at si Susu, ang opisyal na mamamahala sa Bai Group. Kumusta, Boss Bai? Ano? Ako ang mamamahala sa Bai Group. May problema ba kayo? Sino ang may problema? Sabihin nyo ngayon. Ako may problema ako. Ikaw? Hindi ba't patay na ako, di ba? Paano ito nangyari? Momoli? Tatay, akala ko may nangyari sa'yo. Mabuti naman at wala kang nangyari. Umuwi na tayo at doon tayo mag-usap. Umuwi tayo at mag-usap. Umuwi. Sa tingin ko mas mabuting kausapin mo sila. Bye, Molly. Ano ba ang ibig mong sabihin? Ama mo ako. Ikaw pa rin. Ang kausapin mo sila. Sumama po kayo sa amin. Kasalukuyan kayong pinaghihinalaan sa pagpatay, pagkidnap at pagbebenta ng tao. Dalhin na! Huwag kang magingay. Bitawan nyo ako. Bye, Molly. Walang hiya kang anak. Bitawan nyo ako. By Molly, hindi kita palalampasin. Mommy, hanapin natin si Daddy. Nandito ka talaga. Nasaan si Lolo? Gusto mo talagang malaman kung nasaan siya. Ilang taon nang nawawala si Lolo, Tito. Wala ka bang pag-aalala? Siyempre nag-aalala ako. Mahal na mahal ka niya. Natatakot ako. Natatakot ako na mag-isa siya sa ilalim. At malungkot. Ikaw na lang. Mabuti. Ang sumama sa kanya. Guyanji. Daddy! Guyanshi. Daddy. Fubao. Mommy, tara na tingnan natin si Daddy. Gago. Akala mo ba dahil may paboritismo ang Lolo, kaya niya ibinigay sa akin ang Gu Group? Mulat sa poll, patas lang ang laban natin. Nais pa nga ni Lolo na hatiin ang shares sa atin. Nang maglaon, napagtanto ni Lolo na masama ang intensyon mo. Kaya niya ibinigay sa akin ang kumpanya. Ang matandang yon, paborito ka talaga. Ang Gu Group, dapat talaga lahat ay akin. Lahat ay akin. Gu Xiao. Sina Bai Susu at Bai Zhenxiong, pagkatapos mahuli, isinumbong na nila lahat ng masamang ginawa mo. Lahat inamin nila. Nasa daan na sila papunta rito. Hindi ka na makakatakas. Maliit na babae, ikaw na naman ang sumira ng plano ko. Kung ganon, sabay tayong mamatay.
Fubao. Fubao. Daddy, dali, ilabas mo si Mommy. Hindi ko na kaya. Fubao. 5 taon na ang nakalipas, hindi kita naprotektahan ng mommy. Ngayong pagkakataong ito, protektahan kita ng mommy. Mahal, alagaan mo ang ating anak. Mahal kita. Yanzi. Daddy. Yanzi. Daddy. Guyanji. Daddy. Guyanji. Mommy, kinalkul ako na. Magiging okay lang si Daddy. Doktor, kumusta na? Paumanhin po talaga. Tinusok ng tuyong sanga ang puso at baga niya. Nang dalhin siya rito, wala na siyang hininga. Guyanji. Sinungaling ka. Hindi mo ba sinabing pakakasalan mo ako? Sinungaling ka. Guyansi, hindi ba't nangako ka na pakakasalan mo ako? Sumasang-ayon ako sa'yo. Gising ka na, please. Mahal, nakaupo ka sa sahig. Anong ginagawa mo? Ang dumi-dumi ng sahig. Tumayo ka na. Hindi ka pala patay. Hindi ako patay. Si Gu Xiao ang namatay. Marami siyang kasalanan. Hindi na nakatiis ang langit. Daddy, makisuyo ka na kay Mommy. Mahal. Pakakasalan mo ba ako? May iba pa ba akong pagpipilian? Ako na ang pinakamaganda. Kung hindi ako ang pipiliin mo, sino pa ba? Oo, pakakasalan kita. Ang saya-saya, si Mommy ay pakakasalan na ni Daddy. Wala si Little Fubao, ang sarap ng buhay. Ngayong buwan, nakumpuni ko na naman ang isa antigo mula sa panahon ng naglalaban ng estado. Ngayong wala si Fubao, ang mga kayamanan ko ay mananatiling buo at maayos. Ang aking 5-colored brocade phoenix ay nanganak na naman ng 6 na sisiw. Ngayon maaari nang mabuhay ng payapa at matiwasay. Master, bumalik na si Fubao. Ang maliit na demonyo. Bumalik na